Pakinggan niyo si Claire ha. Parang ang kanyang sagot hindi ko alam kung talagang meron siyang tinatagong pagtingin dito kay Mayor Basti. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya na lenient ang bagong pamahalaan? Ito sinasabi niya dito, yung sinabi ni Mayor Basti na lenient ng pamahalaan dito sa mga krimen. Kaya namamayagpag ang kaguluhan dito sa bansa natin. O ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen. Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate. Tingnan mo, balik na naman siya sa Duterte. Ako talagang napapaisip na ako. Palagay ko, type nito si PRRD. Hindi ko alam kung si PRRD o si Basti ang type nito. No? Ako, opinion ko lang naman. Kasi di ba ganyan ng mga babae? Yung kunwari galit-galit sa lalaki. Aminin nyo, ganyan yung mga babae. Hindi po ako sexy sa. Pero ganyan, di ba? Kunwari galit-galit, yung pala crush nila yung lalaki. Di ba? Ang tanda-tanda mo na wala na siyang ibang binanggit kung hindi Duterte. Ako sigurado ko hindi papatulan ito ni Duterte, ni PRRD. Pero wala na ba itong kayang sabihin kung hindi Duterte? I mean, pati yung sinabi ni Roque patungkol dito sa kanyang pagiging salesman, ang sagot na naman niya Duterte. Etong komentaryo ni Baste, ang sagot na naman niya yung tatay na si PRRD. No, parang may crush sa isang tao na hindi na mabuo ang iyong araw nang hindi binabanggit si Tatay Digong. Kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon, yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang, si Tignan mo ha, ang sinasabi nito, mas madugo, mas mataas ang krimen nung panahon ni PRRD. Sinong naniniwala dito? Ikaw ang fake news. Ngayon na lang kalat-kalat ang adik compared before. Sige nga, kayo sa mga manunood nito, sagutin nyo nga ako. Sige, sagutin ninyo. Saan mas mataas ang krimen? Ngayong panahon ni Marcos, na 3 taon pa lang siya, 2.5 lang ata. O nung panahon ni PRRD na 6 na taon? Ay sigurado ako, lamang na agad ang krimen ngayong kauupo lang ni Marcos. Ikaw ang fake news. Hindi ka ba naglalakad sa kalsada? Droga na lang, kalat na ngayon eh. Yan nga ang mga sabi-sabi na ibang klase ngayon. Before, yung mga nagdodroga, takot. Ngayon, ang takot taong bayan sa mga nagdodroga. Dapat ito si Claire ang mag-research eh. Parang wala siyang alam sa nangyayari. Sige, sagutin ninyo ako. Saan mas mataas ang krimen? Nung panahon ni Marcos o panahon ni PRRD? Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado. Tignan mo. Aralin niya at makipag-usap sa abogado kung saan na mas mataas ang krimen. Hindi alam ng abogado yan. Hindi ko po minamaliit yung mga abogado. Yung mga abogado, ang expertise niyan batas. But hindi ibig sabihin magaling sila sa batas, alam na nila kung saan mas mataas ang krimen yung dati o ngayon. Baka mas may alam yung mga kababayan natin na nasa kalsada. Baka yung mga abogado na yan, hindi nga nila na-experience yung gulo dahil nakatira yan sa mga high-class subdivision o mga high-class na condominium. Ang kabobo nitong statement na ito ni Claire na ito. Magsaliksik at tanungin ng mga abogado kung sino mas mataas ang krimen. Pambihira, pati abogado. Not necessarily, no? Na abogado alam kung saan mas mataas ang krimen. Pambihira ka namang, Claire. Bakit ka ba talaga naposisyon dyan? Ang punto ng kanyang mga sinasabi ang lalayo. Para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Naniniwala kayo doon? Sige. Tanungin natin ng taong bayan. May anak kayong babae? Saan mas safe maglakad ngayon? Ngayong panahon ni Marcos o panahon ni Duterte? May anak kayong lalaki? Saan mas nakakatakot na mayaya yung anak ninyo patungkol sa droga? Ngayong panahon ni Marcos o panahon ni Duterte? Sino ang mas takot sa drug test? Yung gobyerno ni Marcos o yung gobyerno ni PRRD? Sino ang iwas sa usaping droga? Gobyerno ni Marcos o gobyerno ni Duterte? Ano mas malinis? Yung probinsya ng mga Duterte patungkol sa droga o yung probinsya ni Marcos? Doon na lang malalaman na natin kung sino mas maayos. Sino ang mas mataas ang krimen? Saan nyo mas kayang lumakad? Doon sa probinsya ni Duterte na Davao o ito sa probinsya ni Marcos na Ilocos? Sige nga, kayo mag-decide.
Sana sagutin din tayo ni Claire. China-challenge nga siya ng taong bayan. 1 araw, 2 araw, 3 araw. Magpakita ka ng proyekto ng mga Marcos. Alam nyo kasi itong style nila, Claire. Tapatin ko na kayo, yan ang style nila eh. Dahil wala silang mapakitang magandang proyekto ng gobyerno. Wala silang magandang activities o plano paano magkakaroon ng magandang trabaho ang mga Pilipino. Paano bababa ang presyo ng bilihin? Wala silang mapakita na aantayin ng Pilipino na makikinabang ang taong bayan. Wala. Ang focus nila ay ibahin ang istorya. Siraan ng Duterte para hindi mapansin yung kahinaan ni Marcos. That is the main strategy ng gobyerno ni Marcos. Ever since, simula't simula pa lang yan na. Sa katunayan, kaya nga umalis si Atty. Vic dyan kay Marcos. Dahil una pa lang, meron ng mga gustong mga little president na umiepal dyan na hindi naman binoto ng taong bayan. Una pa lang sinasabi na yan ni Atty. Vic. Maraming epal-epal dyan. Wala talagang mapapakitang programa si Marcos. Nalihiti mo. Ha? Sige, sinasabi nila tumataas ang ekonomiya natin. Nawawala ang krimen. Tanong, hindi nababawasan ba ang gutom ng Pilipino? Ang mas maraming umihirap. Ngayon lang, nasa balita, hindi ko na lang sasabihin, ilalagay dito. Hanapin nyo. O yung trabaho bumabagsak. Anong pantakip nila? Si Claire, bakbakan ng Duterte. Ganyan po kababaw ang mga Marcos. Next topic naman tayo. Ito namang statement ni Marcos. Talagang to si Marcos. Ang mga komentaryo talaga. Hindi mo alam kung tanga lang o wala talagang alam. Isinisisi ni Pangulong Bongbong Marcos sa maling disenyo ang pagguho ng isang tulay sa Isabela. Tinipid din daw ang pondo. Ito na yon ha. Itong komentaryo ito ni Marcos, umani ng batikos. Parang hindi komentaryo ng isang presidente. Ito yung parang talagang pinabili lang ng suka tapos tinanong, anong masasabi mo dun sa tulay na bumagsak? Ganun po. Siya yung talagang parang pinabili ng suka. Hindi ko alam kung ito si Marcos ay high sa multivitamins o talagang sunog na ang utak gaya ng kanyang balat. Hindi ko alam bakit parang nasusunog si Marcos. No? I have nothing against doon sa maiitim kasi maitim din naman ako. Pero tingnan mo yung itsura niya. Parang alam mo mapapaisip, hindi mo masisisi yung taong bayan kung sasabihin na ito si Marcos ay high. Hindi komentaryo ng presidente. I mean, hindi ganyan si PRRD. Para rito, pagtitiyak ng Pangulo may mananagot. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na bumagsak kamakailan. Nakasabit pa ang truck na sinasabing sanhi ng pagguho. Pero ang sinisisi ng Pangulo, ang palpak na disenyo ng tulay. Ang punot-pulo nito, design flaw. Ang lalim ni Marcos, no? Parang parang pinabili ng suka. Ang lalim na komentaryo niya, bumagsak yung tulay, design flaw. Alam mo, ako sa tingin ko, wala sa design yan. Kung yan ay talagang binigyan ng tamang materyales, bakit yung iba naman hindi naman bumagsak, no? Anyway, siya ang nagpunta dyan, siya ang nakakita, yan ang nakita niya. Grabe. It is a design flaw. Mali yung design. Ngayon lang daw siya nakakita ng suspension bridge na hindi kable ang gamit. Nakadesenyo rin daw ang tulay na kayanin ng higit 40 tonelada ng kargada. Pero ang truck na dumaan, higit 100 tonelada na agad ang bigat na sinabayan pa ng ibang sasakyan. Sabi pa ng Pangulo, 1.8 billion pesos dapat ang pondo para sa tulay na may habang 990 meters. Pero ibinaba sa halos 1 bilyong piso para makatipid. Yun nga lang, ginagawa pa lang daw ang tulay ay kinailangan agad i-refit dahil gumagalaw na ito. Ngayon, lalo lang daw mapapalaki ang gastos ng gobyerno. We have no choice. We have to go back. Gastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Nakita mo yung komentaryo niya? May natutunan kayo. Yung komentaryo ni Marcos ay parang komentaryo ng may masabi lang. Kasi yung komentaryo niya ay just stating the obvious. Kita naman natural, gagastos ka dyan. Di ba? Obvious. Papalitan niya mga yan. Alam ka namang itayo mo ulit yan. Di ba? Sana nagbigay siya ng eto ang natin, eto ang dapat yan, eto gagawin natin, eto yung hindi, parang, wala. No? May masabi lang na meron siyang ginawa. Yan ang datingan ni Marcos. Kaya umaani ito ng batikos talaga na, ito ba si Marcos talagang
gustong tumulong sa Pilipino o talagang makaligtas lang? Kasi ako, pupusta ako, isisisi na naman ito kay Duterte. Di ba? Etong si Marcos, walang pagtutuunan, gaya ni Claire, na isang bagay na hindi ikokonekta sa Duterte. Oo, lahat. Pustahan tayo, ikokonekta na naman to sa Duterte. Hindi naman ito proyekto ng Duterte. Actually, ang balita dito ay may ginawa pa silang renovation nung panahon ni Marcos. Okay? Di umano yan ang at nagkaroon ng problema. So, dapat naman talaga imbestigahan para sa akin at dapat naman talaga ito ay sagutin ng mga kontraktor. Ang problema talaga dito sa Pilipinas, yung kontraktor. Minsan kasi yung kontraktor titipirin talaga. Bakit? Kasi ang politiko gustong kumita. Ang dapat hanapin ni Marcos dyan, sino ang politikong kumita? Dahil sigurado, kaya tinipid yan nung kontraktor. At yung kontraktor, idikit mo! Baka mamaya, pag-aari din ng isang politiko, hindi lang sa kanya nakapangalan. Laliman mo yung investigasyon. Huwag yang mamaya, Duterte na naman, si Duterte na naman, si Duterte na naman, si Sara may kasalanan niya, baka pati si Basti kasalanan niya yan. Huwag ganon. Bigyan mo naman kami ng intelligence, intel report, Marcos. Kaya ang tanong, sino nga bang dapat managot sa pagguho ng tulay? Believe me, we will find out who is responsible. So, dapat kang paniwalaan. May ganun pa. Believe me, we will find out. Yung sinabi mo nga 20 pesos, hindi nangyari. Responsible is basically who made the design. Because their design is poor. Look what happened. Higit Yung may kasalanan yung gumawa ng design. Hanapin mo yung politiko. 10 taon ginawa ang tulay na ito na sinimula noong 2014 at natapos nito lamang Pebrero. Kabubukas pa lang ng tulay, pero ito na agad ang nangyari. Bakit tinapos pa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sinasabi pa nilang Duterte legacy ito? Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Pagtitiyak ng palasyo kung meron mang responsable Ito si Claire, wala na talagang sinabing mabuti. Ikaw, Claire, hindi ka ba nahihiya sa mga pinaggagawa mo? Parang nilagay ka dyan sa posisyon para gawing attack dog ng mga Duterte. Tapos itatanggi mo. Araw-araw, itry mo. Kahit 1, 2, 3 araw lang nang hindi mo binabanggit ang Duterte. Sige, I challenge you. Wala ka nang ginawa araw-araw kung hindi Duterte, Duterte, Duterte. Kasi ito si Claire, vlogger. Nauunawaan ko kung babanatan niya dun sa vlog niya. Pero andyan ka sa posisyon as Yusek, wag mong kalad ka rin yung channel mo diyan sa pagiging Yusek. Marunong kang bumagay. Napaka-unprofessional nitong si Claire talaga. kahit sa kasalukuyang administrasyon ay mananagot din ito. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Lahat na lang ididikit sa Duterte. Ito pa, pakinggan natin ito. Next topic naman tayo. Ito naman, Kimbo. May kasunod pa na demanda. Naku, maliligo talaga ng demanda ito. Itong si Kimbo at ang mga kasamahan niya. Kaya nga ninenervyos na itong mga ito eh. Ipinagutos ng Korte Suprema ang pagdalo ni House Appropriations Chair Stella Kimbo sa oral arguments kaugnay ng petisyon laban sa 2025 General Appropriations Act. Ito'y matapos niyang aminin na may blanko sa bicameral report ng 2025 budget. Bukod kay Kimbo, ipinatawag din ang Technical Working Group ng Senado at Kamara upang magbigay linaw. Ayon kay Representative Franz Castro, tama lamang na humarap sila upang Ito, mati na sila dito. Kasi inamin ni Kimbo na may blanco sa BICAM. Bawal po yun. At sinabi niya ang nag-fill up ng blanco, technical group, bawal po yun. Talagang ito, si Kimbo, maliligo po ito ng demanda. At ito ay nangyari sa pamamalakad ni Speaker Martin. Damay-damay po sila dyan. Asahan po ninyo, ako hindi magugulat kung si Kimbo, si Martin ay maliligo ng demanda at si Saldico. Ngayon pa lang yan ha. Ngayon pa lang yan na hindi pa nakaupo ang Duterte. Sila pa ang nakaupo. Ibig sabihin ba, Coach, maghihiganti ang Duterte? Hindi naman po. Pero talaga namang karapat dapat silang idemanda. Dahil bilyon po ang pinag-uusapan dyan, trilyon pa yan sa budget na yan. Nalabag po ang konstitusyon dyan. Napakaliwanag na meron pong mali dyan. Una, tinago nila walang blanco, kaya lang inamin ni Kimbo. Kaya nahuli silang, malamang pinapagalitan to ni Tamba.
Bakit ka umamin? Dapat deny lang tayo ng deny katulad ng mga ginagawa natin sa mga pangyayari ngayon. Deny lang ng deny ng deny ng deny. Tapos kuha tayo ng attack dog katulad ng mga kinukuhang sekretary para bumakbak. Kumuha tayo ng mga congressman ng bumakbak ng bumakbak. But still, i-deny. Inamin. Yari siya ngayon. Pagkaroon ng transparency sa BICAM process. Si Kimbo ang nag-admit na may blanco pero sinabi niya ito raw ay ministerial at iniwan na lang nila para sa mga miyembro ng technical working Yan, doon mali na. That thing is illegal in itself. Iniwan sa technical group at sila na nag-fill up. Yari sila doon. group, yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan to fill in the blanks in the bicameral conference committee report. And I think the court would want to be clarified regarding her statement of admission and at the same time pointing to the members of the technical working group as the one who filled in those blanks. Alam mo malaking bagay yan kasi again, that is beyond their control. Pagdating sa korte, iba na po usapan. Hindi na sila congressman dyan. Katulad nitong kila Barbers, ang balita natin ay may mga kasunod pa to na demanda sa ombudsman. Marami sunod-sunod po yan. At ako'y natutuwa dahil lumalaban na po ang mga Pilipino. Ito, sa mga pinapakalat ng ibang vloggers na naduwag daw itong mga vloggers ng DDS vloggers, naduwag ka hindi nag-attend. Hindi po. Huwag niyo po kaming utuin. Yung mga vloggers ng DDS ay hindi bobo kagaya nyo. Inuuto kami na para umatin doon, para hindi kami tawaging duwag. Hindi po yun. Labanan na po ito ng utak ngayon. We have rights. At yung karapatan namin ay kukuhanin namin. Doon tayo maglalaban kung saan patas. Huwag nyo kaming gaguhin, yung ibang mga vloggers na inuunsulto, takot daw. Hindi. Hindi po takot ang may utak. We know ang karapatan namin at gagamitin namin. At lumalabas ngayon, tingnan yung mabuti. Tama. Bakit? Kasi before, kami yung parang laging kinakawawa. Ang tapang nila. Ngayon hindi. Sila na ngayon na nagpapanik. Yan po ang nababalitaan natin na may usap-usapan na sila na pinapaimbestigahan na ito na kung totoo tong ganitong demanda, kung mayroong galawan sa mga DDS group na inaayos na namang demanda, no? Anong ibig ko pong sabihin? Tayo na po yung nasa offensive. Sila na yung nasa defensive. And I'm very, very happy sa mga nagiging pangyayari ngayon sa ating bayan. Tulad nila Attorney Vic tumutulong. No? Marami po. At marami pa pong kasunod.